Kuya Edmer, drama sa mga drama. huwag mong kalimutan ang mga payo ko sa iyo, kagaya sa nakasulat sa Aklat kay Pilipos, chapter 3, verses 13 to 16. Sa 13, ang sabi, mga kapatid, hindi ko inilagay mga kapatid, hindi ko inilagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang nasasabi ko, ang ginagawa ko. Nililindi na Opo, kuya. Tatandaan ko po na lahat ng inihabilin mo sa akin at itinuro mo sa akin. Hindi ko ito makakalimutan habang ako ay nalilimot ko ang mga nakaraan at pagsisikap na marating ang layunin na iskong pagkantan. Sa kursi, patungo ko sa patungo ako sa hangganan upang makamit ang gantimpala na binigay sa akin ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay ay hanggang sa langit. Sa chapter sa verse 15, ganyan dapat ang kaisipan ng ating mga matatag na mananampalataya. Matatag na mananampalataya. At ang tatandaan ko po ang iyong mga tinuturo. Maraming salamat. upang magagkanan ang pagkatawag sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa pagmungo sa buhay ng kanyang mahahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin matatag at mananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, ipunawa ng Diyos sa atin. At sa 16, ang mahalaga, pagpatuloy natin ang ating natutunan. Amen. Amen po. Amen po. Maraming salamat po, Kuya Jerry, sa mga itinuro ng Panginoon sa akin at sa pagtyatsyaga mo na ako po ay turuan at dalhin sa tamang pananampalataya. Salamat po. Amen. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng panibagong buhay at ako po ay kanya pong tinuruan ng tamang direksyon. Salamat sa buhay ng mga kapatid na naging bahagi ng aking pagbabago at ako ay nakasumpong ng kaligtasan sa ating pong Panginoon. At ito ay pinapangako ko sa Panginoon, gaya nga po na sinabi ko po doon sa aking pong spiritual father, na ako po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit saan akong dalhin ng ating pong Panginoon, at ako po ay maghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, una sa aking mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao na aking pong makakasalamuha. At ito po ay aking gagawin. Samahan ako, gabayan ako ng banal na Espiritu. Father God, patuloy akong sumasamo sa iyo. Tulungan mo po ako sa aking pong gagawin ng pagbabahagi ng mga salita, lalo tigit sa aking pong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, kumusta na kayo? Mating ka na pala. Oo nga eh. Matagal tayong hindi nagkita. At tunay nga na namiss ko kayo ng mabuti. At sabi nga na dapat na tayo ay magkaroon ng sama-samang pagdiriwang dahil tayo ay nagkita-kitang muli. Subalit, meron akong nais na ibahagi sa inyo. Nais kong, nais niyo ba na Ano naman yan? mag-share ako sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon. Bago Tungkol saan? Tungkol sa
kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo ba na mahal tayo ng Panginoon? Kuya, pigilan mo na yan. Hindi na ako naniniwala dyan. Matagal na akong ganito. Hindi na ako magbabago. Yan ang itatak mo dyan sa puso at sa isip mo. Pero, Panginoon, tulungan mo po ako sa aking po gagawin pagbabahagi. Alam niyo ba, mga kapatid, napakaganda pala ng plano ng Panginoon sa ating mga tao. Ang sabi sa aklat ng Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ang naayon sa ating wangis, ang naayon sa ating larawan. Napakaganda ng plano. Yan ang plano ng Panginoon at tayo ay pamamahalain ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. Napakaganda, di po ba? Ang tunay na plano ng Panginoon ay makasama tayo sa magpasawalang hanggan at magmamahala tayo sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon. Uy, kuya, tigilan mo na yan. Baka lumagpas ka sa langit. Oo nga, kada ka tatawa kung mag-chat sa amin, yan ang lagi mo sinasabi, nakakaumay na. Tama naman talaga yung mga kapatid natin, Kuya. Kasi sa ngayon, dumating ka, ganyan pa rin. Sa halip na magsaya tayo, mag-inuman, sermon ang sinasabi mo. Tumagay ka na lang. Ano yun po? Alam niyo po, mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Kubalit dahil nga napakaganda ng plano sa atin ng Panginoon, no? Na tayo ay makasama niya. Pero ang may masamang balita, na nais ko sa inyo ibahagi. Ang masamang balita, ang tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. At dahil dyan, ang tao ay nagkasala, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Sabi sa aklat ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at wala nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon. At ang kamatayan ay dumating sa tao sa pamamagitan ng tayo ay magkasala. Sabi sa Romans 6:23, kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na tayo ay makalapit sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon. Dahil ang sabi sa 1:3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Kung sino man ang tatanggap sa Kanya at mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay, kuya, tigil mo na yan. Hindi na kami magbabago. Ganito na kami. Mahal kayo ng Diyos, mga kapatid. Oo nga, ganito kami habang buhay. Tagay mo yan. Meron kayong pag-asa. Habang buhay ang tao ay merong pag-asa. Kaya kumakatok ang Panginoon sa puso niyo. Nais niya na kayo ay maligtas. Ang sabi nga dito sa Pahayag 3:20, ang Panginoon ay kumakatok sa inyong pintuan at kung sino ang dirinig at siya ay papapasukin at magkasama kayo kakain. Nais ng Panginoon sa mga oras na ito na siya ay makapasok sa inyong puso, makapasok sa inyong buhay upang maranasan inyo ang buhay na walang hanggan. Ako, itigil mo na yan, kuya. Hindi na kami naniniwala dyan. Kuya, si nanay may sakit. Ano kaya gagawin natin dito? Ano gagawin natin? Kailangan natin manalangin at tanggapin natin ang Panginoon. Ito nakikita natin ang kahalagahan na ang tao ay mayroong Diyos. Paano kami susunod sa Diyos, kuya? Kaya dapat nating malaman na wala tayong ibang malalapitan kundi ang Panginoon. Sa mga oras na ito. Diba, tumatok ang Panginoon sa inyong mga puso, nais ng Panginoon na tanggapin niyo siya sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sa mga oras na ito, lalapit tayo sa Panginoon, sama-sama na ating pong ipapanalangin ang ating mahal na nanay na mayroong karamdaman. Pero bago yan, nais ko na
tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo sa inyong puso. Sige po yan. Samahan niyo ako at sumunod kayo sa aking panalangin. Sige sa amin kayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sumunod kayo. Akin pong salamat at kami po, Panginoon Diyos, ay iyo pong nasumpungan. Salamat po. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Lord, kami nagpapakumbaba. Kinikilala ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kinikilala Anumang kasalanan na nakikita mo, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, kami po ay iyong patawarin, Panginoon. Dalangin nga po namin na itala mo po ang aming po mga pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Panginoon. At kami po, Panginoon Diyos, ay narito, Panginoon Diyos, at kumikilala na ang aming Panginoon Jesucristo, ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Maraming salamat at patuloy na tayo ay lalapit sa Panginoon dahil kayo bilang mga anak ng Diyos ay mayroon ng kamarapatan na tumawag sa Kanya bilang Ama at tayo ay diretsong makakalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon upang ating ipanalangin ang ating mahal na Ina. Samahan niyo ako sa pananalangin. Hallelujah. Na tayo po ay upang ang ating Ina ay magkaroon ng kagalingan physically, spiritually. Tayo ay manalangin. Ama, patuloy nga po, Panginoon, narito po kami. Pinapanalangin po namin ang aming pong mahal na nanay, Panginoon Diyos, na sa mga oras na ito, siya po ay nasa banig ng karamdaman. At patuloy po, Panginoon, kami nga po, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa buhay po ng aking mga kapatid, Panginoon. Sinuko ang kanila pong mga buhay at narito nga po, Panginoon, kumikilala at sumasampalatayan ang kapangyarihan mo ang siya pong magpapalakas, magpapagaling sa aming pong mahal na nanay. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Aba, ano ba nangyari sa'yo? Alam, kuya. Ha? Magpatulong lang po. Ano ba talaga ang problema mo? Hindi ko na alam, kuya. Bakit di mo alam? Naging pagsubok ko yan, hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko po. Pagsubok lang naman yan eh. Kaya-kaya mo yan. Di mo ba alam na may Diyos? Diyos na malalapitan natin sa anumang problema kung naranasan natin sa buhay natin. Huwag mong sabihin yan, kuya. Dati naman ako, magagawa naman ako ng Panginoon. Nakalimutan ko nun sa namang ilang araw, kuya, pero bakit ganito kalaki yung pagsubok na binigyan niya sa akin? Kapatid, kailangan natin magpakatatag sa buhay natin. Huwag mong sabihin yan, kuya. Alam ko yan, dati pa ginagawa ko yan. Oh. Kaya kapatid na, kanina masap po ko na Okay lang ba? kaya mo sa result ng ano na gawa. Masyado nang pumaranahin yung masakit. Dahil po siguro sa pag-iintip na o sa tissue niyo po na hindi napabayaan mo na po. Bilang pagpag po ang payo ko po sa inyo na yung iwasan nyo na po yung pag-iinom na kanina. At ganun din po sa kung ano po yung mga bawal ay dapat po sunod. Resetahan ko po kayo ng masarap po. Mainit po. Yes. Kapatid na Anthony, bilang doktor, ganun po may papayo ko yung kung ano po yung mga nakalagay rito sa reseta. Nawa po inyong sundin. At bilang kapatid na naman po na naglilingkod sa Panginoon, ang mapapayo ko po sa inyo, kapatid na Anthony, ay
man po yung nararanasan niyo sa buhay niyo dahil nawa po lang ay i-surrender niyo po ito kay Lord dahil siya lang po ang makakagawa ng makakaalis ng mga iniisip niyo po. Sabi nga po sa Biblia sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19, kaya at magsisi kayo at magkaliplo sa Diyos at magkatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya, kapatid na Anthony, kami po ay nananalig na mag-aliplo kayo sa Panginoon. Kapag po kayo ng Diyos. Dahil sa sakit niya po, kung may mga nagpapagasa, andyan po ang Diyos. So, magagaling niyo po kayo. Dahil sabi rin niya po niya, pinangako rin niya po na sa Isaiah chapter 40, verse 21, but those who believe in the Lord, but those who hope in the Lord, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not to grow weary. They will walk and not to be faint. Kaya kapatid na Anthony, naman po, ay makita ka po at makasama ka namin sa pag-iling sa ating Panginoon. Doktor, ano po talaga ang sakit ng balik? Sobrang pong malala na po, pero Sakit po. Ano ba talaga ang sakit? masakit na po na kapatid na sakit lang na sige po, maiwan pa na po muna kahit wala na po pakumpasyon na taas kasi. Balik ko tayo sa mga. Sabi ko nga sa Gawa 3:19, sabi nga, kaya nga magsisi kayo at balik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kailangan po natin manumbalik is Panginoon. Kailangan po natin magpakatatag. Ano ang pagsubok pa rin sa ating buhay, kailangan po natin tanggapin. Dahil ito po ay magpapatatag sa atin. Kapag po tayo ay sinubok ng Panginoon, tunay nga ang Diyos ay hindi tayo pabayaan na patuloy tayong pinapatatag sa ating mga problema. Kaya tayo, sabi nga sa Korinto, wala pang pasubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya pinapahintulot na tayo subukan ng higit sa inyong mga kaya. Tapat ang Diyos, hindi niya pinahintulot na hindi niya sabi nga, sa pagdating na pasubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtugumpayan yun. Kaya kapatid, manumbalik tayo sa Panginoon. Tatagan natin ang ating sarili sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po natin magpatuloy. Kailangan natin gawin anumang ibinigay sa ating ministry ng Panginoon. Gagawin po natin. Kaya kapatid, ang payo ko sa iyo, nais ko pong manumbalik ka sa Panginoon. Ano pa dumating na problema, tanggapin natin. Kaya ito ay panandalian lamang na pagsubok. Lord, alam mo po, Panginoon, ako'y nakasala sa iyo, Lord. Sa amin po po, Panginoon, at tinalaguran kita, Lord Jesus. Panginoon, Lord, kung ako ngayon yung pagalingin, Lord, ang pinapangako mo po, Panginoon, na ako'y babalik sa iyo, Lord. Ako'y magsisilbi sa iyo, Lord Jesus. Tumarin mo po ako, Panginoon, sa aking kasalanan, Lord. Pagalingin mo po, Panginoon, kung ano man ang karamdaman ko, Lord Jesus. Magandang umaga po, Dok. Magandang umaga din po, kapatid na Anthony. Kamusta po kayo? Ito naman, Dok, sa ako ng Diyos, medyo gumagaan yung pakiramdam ko. Sunod-sunod na po ba yung binigay ko po sa inyong gamot? Ang pudok, lahat ng mga napalsita sa iyo, ang pudok. Thank you. I have a good news for you. Magaling na po kayo. Kaya alam po namin na pinagaling po kayo. Totoo, pudok? Yes. Oh, thank you, Lord. Dahil po sa pananalangin at paniniwala nyo na
mapapagaling po kayo ng aming Panginoong Diyos. Na-receive na po yun. Lahat po, clear na po lahat ng pendings namin. Sabi nga po sa Matthew chapter 21 verse 22, believe in all things, you are in the prayers, believe you will receive it. At na yun po yung nangyari sa inyo. Na-receive niyo po yung panalangin ng gumaling po kayo dahil sa pananampalataya sa Kanya at paniniwalaan kayo po yung pagagaling. Thank you po. Masaya po ako at na magaling na po kayo at naman po. Ingatan niyo na po yung katawan na dahil po ang katawan po natin ay templo ng ating Panginoon. Kaya huwag po natin itong sisira. Salamat po. Nawa po, nasasabi po kami ulit na makasama kayo sa simbahan at Yes, pagyayin. Nawa po, magamit po lang kayo ni Lord na mag-share ng mga gospel niya ay makapag may witness mo rin po yung miraculous na ginawa niya sa Yes, mga iba pang tao na hindi pa nakakala sa ating Panginoon. Salamat po kayo. Thank you, Lord. Thank you po. Kailan po? Salamat sa Diyos at bumalik tayo sa Panginoon. Yes. Wala po tayong magagawa kung tayo bahala sa Panginoon. Kaya tayo, magpatuloy po tayo. Ikaw na yung nag-iisa kapatid, kailangan po natin tuloy. Amen. Kung ano po yung binigay sa atin, Panginoon. Amen? Amen. At nais mo bang lumapit sa Panginoon? Amen. Yes. All our life you have been faithful. With every breath that I live, I will sing of the goodness of God. Minsan, group 3 po. Hindi na kayo, magpapark na daw tayo. Para makarelax-relax naman. Dagdag po yung sila. May life yan. Tama daw sila. Ito na ba kayo, guys? Ito na po, no? Ay, nakakapagod ang trabaho. Ito na. Saan ang palamig dyan? At mainit. Pagpasari tayo. Pag-bar tayo. Wala, parang kulang yung soft drinks. Apat lang pala ito. May nakita kami isang kapatid dun sa pagpunta namin. Alam, si Ate na lang kay Ate, ha? Nagluto ko si Ate Rose ng spaghetti. Dito po Ate Rose, may biscuit. May ano lang, panghingas, pagkatapos ng trabaho. Sige po nyo, mag-tray mo na. Sige, Ate Lily, pag-tray mo muna yung konti natin sa lusaluhan. Praise God. Panginoon, maraming po salamat sa pagkain na nandito sa aming harapan. Maging sisi kalapasan po ito. At salamat po Panginoon sa mga kapatid na narito nang mapaunlakan po ang aming paanyaya. Salamat po sa kanyang buhay at kinig Diyos ay po mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Kain na na! Grabe, minsan iniisip ko, ano bang purpose ng buhay? Paulit-ulit na lang. Wala naman talaga peace ang buhay. Totoo yan, Ate Rose. Parang naging may kulang. Kahit anong gawin mo, parang may... Totoong ka. Opo, Ate Rose. Kalagi pong may kulang. Ate Evelyn, opo, palagi pong empty. Wala po tayong satisfaction dito sa mundo, ate. Pero alam niyo ba, nung may verse ako na natutunan sa Bible, ay isa pong itong lubos na nagbabago ng aking pananaw sa buhay. Talaga? Anong verse yun? Sabi po sa kasulatan sa John 16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him
should not perish but have everlasting life. Yun po ang nagbabago ng lubos sa pananaw ko po sa buhay mo. Hindi yung pag-ibig ng Panginoon, magiging magiging sufficient or mabuo ka. Yung pagkukulang na nagiging empty sa'yo, buuin ng Panginoon. At yung sabi mo na paulit-ulit na lang, parang trabaho, ganito. Pero alam niyo po, pag natagpuan niyo po yung personal encounter sa Panginoon, lubos ang kasiyahan at kapanatagan. Yung love ng Panginoon po, ang magbubuo po sa ating kakulangan na kung ano hinahanap natin dito sa mundo. Amen? Alam mo, Ate Edna, narinig ko na yan dati. Pero parang alam mo sa akin. Ano ba kung ibig sabihin? Ibig sabihin ko na Ate Evelyn, simple lang po yan, pero alam niyo po, napaka-powerful yung salita ng Diyos na yan. Sabi nga doon sa first line, for God so loved the world. Inibig ka po ng Panginoon, tayong lahat, inibig tayo ng Panginoon. Inibig niya ang buong sanlibutan ng Panginoon. Yun po. Kahit tayo mga kasalanan, kahit tayo mga masasamang tao, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit sabihin natin walang nagmahal sa atin. There's merong isang Panginoon na nagmamahal sa atin. Siya po ay dumaba sa lupa, sa mundo ito, at siya po ay nagbayad ng ating kasalanan. He's the only way. John 14 verse 6, sabi niya doon, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya dumaan tayo kay Jesus lamang. Siya yung katotohanan at siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Amen? Sister, paano mo malalaman na totoo may Diyos? Parang ang napakalalim ng tanong mo, sis. Pero sasagutin ko lang po na ayon lang din sa aking natutunan. Tingnan mo lang yung paligid natin. Yung nilikha ng Panginoon, yung Creator, kung paano yung kapwa mo, yung mga nilikha ng Panginoon. Yan ang nagpapatunay, yung dagat, yung tanawin, yung bituin, yung langit. Naniniwala tayo na yan ay likha ng Diyos. Kaya naniniwala po tayo na mayroong Diyos. Amen po? Yes, Sister, amen. Asa ngayon po sasama na ako sa inyo. Yeah, praise God. Sige na, habang nag-usap tayo, sumubo naman tayo dyan. Parang sabi niyo, gutom na gutom tayo tapos hindi tayo kakain. Sumubo habang nalan. Ito. Wawa naman sila. Ate Edna, kahit ako ba, kahit na ang dami kong pagkakamali, pwede pa rin akong lumapit sa kanya? Opo, Ate Rose. Wala naman pong perfecto sa atin, sabi po sa Romans 3:10, as it is written, no one is righteous, not anyone. Kaya walang pwedeng magmamalaki sa atin. Walang pwedeng magmamalaki sa atin. Kasi tayo kong lahat ay para ng basahan sa Panginoon Diyos. At nilinis yung basahan na yun, nilinis ng Panginoon sa kanyang banal na dugo. Nung siya po ay napako sa krus, dumanang ang kanyang dugo. Kung walang pagdanang ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. That's the meaning when Jesus died on the cross. Amen po? Ate Edna, may tanong lang po ako. May kailangan po ba kaming gawin para makuha ng inyong eternal life? Opo, Ate Evelyn. Ang kailangan po na maniwala lang po tayo. Sabi nga doon, whoever believes in Him. Sabi doon. Kailangan mananampalataya tayo. Kailangan maniniwala tayo na ang Panginoong Jesus ay nagbayad ng malaki. Ang bayad ng halaga sa ating kasalanan. Malaking halaga sa ating kasalanan. Maniwala po tayo na bayad ng ating kasalanan. We are redeemed by His blood on the cross. Amen. At, yun po, by faith and not by religion.
tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Gusto niyo po ba matanggap ngayon ang kaligtasan? Gusto niyo bang papasukin ang Panginoon sa iyong puso? Gusto niyo bang tanggapin ang Panginoon bilang ng Panginoon at sa tagapagligtas sa iyong buhay? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ko po kayong ililid through prayer of acceptance. Itong panalangin na ito ay tanggapin niyo po na sarili ng panalangin. I'm just leading you. Ililid ko lang po kayo. Amen? Sige. Panginoong Jesus, maraming salamat po na kami po iyong natagpuan. Inaamin po namin na kami po ay may kasala at kami po ay may kasalanan. Ako po ay nagsisisi. Sa lahat-lahat, Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Iniimbitahan kita na pumasok sa puso ko ngayon at ikaw na ang maghahari sa buhay ko. Lord, isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabitin niyo po mga kapatid ang inyong mga pangalan. Oh, hallelujah. Salamat, Lord God. Amen. Ano po yung pakiramdam niyo? Nagiging yung paulit-ulit, yung sabi mo kanina, ikaw ate, yung emptiness mo, ikaw ate, yung parang hindi ka naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka po ba? Na minahal ka ng Panginoong Diyos kahit ano ka pa man, kahit sino ka pa man sa tingin ng tao. You are precious in His sight. We are precious in His sight. Amen. Hindi po tayo pabayaan ng Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. Claim that promise and hold on that promise of God. Amen. Sa Panginoon may pag-asa. Amen. Meron pa ba? Sabi ko sa ano pala, sa alam niyo po ba na tayo lang to, konti lang tayo, ano lang tayo, 5. Tayo po ay masaya. Masaya ba kayo natanggap ng kaligtasan personally? Alam niyo po ba na hindi lang tayo ang magsaya. Doon sa langit, meron din kagalakan ang mga anghel sa langit. Sabi niyo po sa ano, babasa ko na lang po kala Ate Evelyn. Ganun din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. John 1:12. Gaya ng mga sinasabi sa kasulatan na walang matuwid sa panalangin ng Diyos. Sorry. Mali pala. Ayan, kanina yung sinabi ko na po sa inyo yun. Yung walang perfecto, di ba? Yun, hindi lang tayo ang nagiging masaya na tayo nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon. Good news po ito. Ito po yung good news na sinasabi ng Panginoon. Doon po sa langit, nagpupuri ang mga anghel dahil may isa o dalawa na nakatanggap ng kaligtasan. Amen? Kung i-imagine natin sa langit, di ba? Overwhelmed din doon. Hallelujah. At sabi po sa John chapter 1 verse 12, sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Welcome sa Panginoon ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ngayon ay pwede mo po kayong tumawag sa kanyang ama po. Dahil tayo po ay anak na ng Diyos. Amen? At Ate Bill, may sasabihin ka? May sasabihin po ako sa Ate Bill. Paano po kung tatanggapin ko na siya ngayon? Ayun na po, na yung sabi ko sa'yo, yung pinatanggap ko na yun ang acceptance of prayer, yun na po yun, Ate. Salamat po, Ate Ina, sa pag-share po sa akin. Salamat din po. Yun.
Yun po talaga, ay dagdagan ko lang ang original na plano ng Diyos sa ating buhay. Nais na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang original, ha? Original. Hindi po yun, yung pinaka-original plan ng Diyos sa ating buhay. Pero yung tao ay nagkasala. Ang tao ay nagkasala at napalayo sa Panginoon, nahiwalay sa Panginoon. Pero gumawa siya ng paraan. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yun sa John 16. Yun po. Amen? Malinaw na po ba? Pwede tayong kumawit sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may katagumpayan. Let's sing together. Amen? Hallelujah. Sing together. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Ngayon naman, kasi ate, di ba sabi niya parang may kulang yung kanina. Ngayon naman, ikatay natin. Sa pangalan ni Jesus, may, anong tawag mo? Pagtara ng kakulangan? Kapunuan. Or satisfaction. Kasapatan. Or kasapatan. Sa pangalan ni Jesus, may kasapatan. Ulit. Sa pangalan mo, may kasapatan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Lord, hayaan mo mag-pray po kami, si Kuya Gao, si Ate, as our intercessor, Ate Lily. Pag-pray po natin ang tatlo nating kapatid. Tayo po'y mag-closing prayer at tayo po'y mag-closing sa pangalaman. Ang maraming Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa katurumpayan, Panginoon. At salamat Panginoon sa araw ng Panginoon dahil sa aming pag-ibanghelyo, God. Sinamahan mo po kami, O God, na inyong banal dito. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon, na sila po'y tinawag mo, Panginoon, for a purpose, Panginoon. To know you more, Panginoon, to know you more, O God. At sila po'y sumumpalataya kung siya, O God. Salamat, Panginoon Jesus, sa katagumpayan ng iyong gawain, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa Ate Edna at mga kapatid po namin nag-pray, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, there is power in prayer, God. There is power in your name, God. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng iyong gawain, ng iyong pag-evangelize po, Panginoon, ng aming kapatid. At Panginoon, pag-aingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay. Pinabalik po namin sa iyo ang kapurihan at pasalamat namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay, tapos na talaga tayo sa trabaho natin, Ate Judith. Yes. Praise God. Thank you, Lord. Uy, ayan si Rafi, nag-iisa siya. Ay, si Kuya Rafi yan ah. Kuya Rafi, isa po. Hi girls, kumusta sa dyan? Kumusta po si Rafi? Galing kami sa trabaho. Galing sa trabaho? Yes. Pero nabanggit ni Ate May sa church. Hello, kaya ninyo. Galing kami sa work. Hindi mo yung uniform namin. Para doon, para sa pala. I love you. Kuya, Oh. ano diok natin bukas? Oh, so? Ano bang invite ka natin? Saan? Church tayo. Church? Oo, magsimba tayo. Really? Pwede, wow. Paano punta mo bukas? So, yan, pero marami ang gagawin eh. Tao disco, tao park, may dito. So, pareho, tika muna yun ha. Kuya, ang totoong kasiyahan is nandun sa church. Huwag kang pag-lex na. Kasiyahan sa church. Oo. May kailan Tapos magpapalakpakan, palakpakan. may sayawan, may palakpakan, magpupuri sa Panginoon. Pwede kayo na. Yes, Kuya Rafi. Sana ipuin ninyo Panginoon yung puso. I have to go na ha. Sige, next time na lang ulit. Bye-bye. Huwag mo Ingat na kayo. yung isip po, Kuya, ha? Magsimba ka po, ha? Pag nagbago yung isip ko, Sige, sumunod sabihan ko mo lang po, Bye-bye. ha? Sige po, uwi na po kami. At sa inaasahang pagkakataon siya ay
lubos na nasugatan. Day Judith, Stan, puntahan pala natin si Rafi kasi na-discrash siya. Nandun siya sa hospital. Nagpasawin natin sila kasi in-invite sa kahapon. Magandang umaga. Magandang umaga, Ate May. Kumusta po si Rafi? Ang pasyente ay maayos naman at siya ay nagre-recover na sa kanyang aksidente at siya ay nagpapahinga para lumakas siya at pwede na siyang lumabas bukas. Kayo ba ang mag-anak ng pasyente? Ay, hindi kakilala kami ni Ate May. Natrabaho niya kami. Ganun ba? O sige. Hayaan siya ay bibigyan ng mga gamot ng doktor para gumaling agad ang pasyente na nabangga kagabi. Okay, pwede na po ba siyang kausapin? Pwede naman. Tulog pa eh. Kuya Robay, kumising ka! Sadali lang, aalis na ako ha. Parang babalikan ko na lang kayo at ang pasyente kasi meron akong delivery sa labas sa 822 yung Shopee. Okay, salamat. Ingat po kayo, Ate Norris. Kuya Rafi? Magandang umaga po. Nandito kami, may bulaklak kami para sa'yo. Kuya Rafi, ngayon nilang dalang kape para sa'yo. Oo naman, kasi alam ko ito yung favorite mo eh. Medyo masakit ka tayo. Naksidyan yun. Kaya pala. Sige na, Kuya Rafi, nandito. Di ba sabi naman natin sa'yo na magsimba ka sa mga amin? Sa totoo lang. So ano? Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Alam mo yung bagay. Bakit? Kasi kung may Diyos, dapat hindi niya kinuwala sa akin. Kasi wala kinuwala. Ano ba kinuha sa'yo, Kuya Rafi? Si Fred. Kuya Rafi, di ba sabi nga namin sa inyo na hindi iyon kasiyahan ang nasa labas? Di ba? Dapat tayo ay magpuri sa Panginoon. Sabi niya sa Bible verse, sa Romans 10, verse 23, kapagkat ang lahat na nagsisitawag sa Panginoon ay siyang magdidigtas, magdidigtas. Kuya Rafi, may kasama po pala kami. Sino kasama niya? Kasama namin si Pastor. Sinama niyo yung pastor mo dito? Nakakaya. Okay lang, Kuya Rafi, kasi nga siya yung mag-ano sa'yo para pag-alaman mo yung katotohanan. Sa totoo lang, akala ko nasa langit na ako. Hindi ka pa sa salamat yan, Kuya. Ito yung second chance mo. Binigyan ka ng Panginoon ng second chance. Kaya nga, baguhin mo na yung sarili mo. At babalik ka na sa Panginoon. Kung gusto mo, ikausap namin sa'yo si Pastor. Okay? Ate Judith, maaaring bang tawagin ko? Okay. Puntahan ko lang po si Pastor Kuya Rani. Just wait for a while. Pastor, halika. Punta tayo kay Rafi. Papakilala ka. Kuya Rafi, ito po pala si Pastor Jano. Kamusta po kayo? Kapatid, kumusta ka na? Hindi po okay. Na-aksidente ako eh. Ganun. Mabuti naman ang ganyan ang nasasat sa pag-aksidente sa'yo. Opo. Kapatid, kaya ako andito, meron akong ibabahagi sa iyo. Ano ba ibabahagi sa iyo? Kapatid, meron akong magandang balita sa iyo. Alam mo ba, napakaganda pa lang ng original ng plano ng Diyos. Ayon sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalaki natin at tao. Ayon sa aking narawan. Ayon sa aking wangis, at sila ang mamahala sa lahat. Ang original pala ng Diyos ay ang makasama siya. Magpasawalang hanggan at magtuon siya sa pagmamahala sa lahat. Ang taong nilikha ng Diyos ay nagkasala at dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Sabi sa Roma 3:23, sapagkat
ang lahat ay nakasala at walang sinumang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Diba? Dahil sa kasalanan natin. At ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakakatakot, kapatid. Kailangan natin bumalik sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang tao ay nakasala, pumasok sa ating kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay napahiwalay tayo sa Diyos, na siya pinamula ng buhay. Pastor, ano yan, kapatid? mahal po ba ako ng Diyos? O naman, tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya, ibigay niya ang bugtong ng anak. Binigay niya ang bugtong ng anak para tayo ay akuin mo lahat ng ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tayo ay mapahamak sa impyerno. At ang mabigat nito ay hindi natin mailigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. At sa mabuting gawa o maging ating reliyon, ikaw at ako nahiwalay sa Diyos. Pero huwag kang mag-alala. May magandang balita. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay mapahamak sa dagat-dagatan ng apoy ng impyerno. Ayon sa 1:316, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba napakaganda? Si Jesus ang magandang balita. Puri ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay sa muli sa mapatay noong katlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagbayad ng ating mga kasalanan. Si Jesus ngayon ay kumakatok sa iyong puso. Ang sabi sa Pahayag 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasama. Nais mo ba siyang papasukin sa iyong puso, anak? Opo, Pastor, nais mo tanggapin si Jesus ng tagapagligtas. Nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at pagligtas ng iyong buhay. Opo, Pastor. Sumunod ka sa maikling panalangin ito, anak. Panginoong Jesus, salamat at ako'y iyong natagpuan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran. Isinusuko ko po ang aking buhay. Sumasampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Inanyayahan kita na pumasok sa puso ko. Simula ngayon, ikaw na ang makahari sa aking buhay. Amen. Ngayon, tinanggap ka na si Jesus sa iyong puso, sabi sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Congratulations, anak. Welcome sa pamilya ng Diyos. Lumipas ang ilang araw ng Biyernes, si Rafi ay kasama na ni Ana at Ate Jobes sa simbahan. Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon sa kapatid natin, si Rafael. Salamat. Welcome.